Hindi raw bobo si Raul Manuel. Yan ang kanyang finlex sa hearing, mga kakutsero, para lamang masagip ang kanyang nalulunod na sarili. So mga kakutsero, pag-usapan natin yan maya-mayang konti lamang. Pero bago natin gawin yan, tayo muna ay magbibigay pugay sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fee sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gumawa kayo ng account, ilagay nyo yung ba account details at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas, sa mga bangko pala, no? Yung mga pawn shop pala yung pickup. At kung kayo po ay gagamit ng Sendwave for the first time at gagamit nyo ay promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, ganito na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto nga mga kutsero. Finlex ni Raul Manuel, mga kutsero, na hindi raw siya bobo. Hindi po ako bobo. Representative Manuel, sinabihan sponsor ng DND budget na nagtapos siya ng summa cum laude. Nag-flex ang pucha. Pardon my French. Pero, my goodness. Nakakatawa kasi kailangan niya talagang sabihin na gumraduate ng summa cum laude para lang makapag-flex. Sinabihan ni Kabataan Party Representative Raul Manuel ang kanyang kapwa mambabatas na siya ay hindi bobo at nagtapos siya ng summa cum laude. Sa deliberasyon ng panukalang budget ng Department of National Defense para sa susunod na taon, nagtanong si Manuel kay Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez kaugnay ng NPA subject na panukala ng Center for Preventing and Countering Violent Extremism, isang ahensya sa ilalim ng DND. Actually, nakalkal ko yung video na yan, mga kutsero. Eto yan. Panoorin natin. Panoorin natin to. My goodness. Slap trip. A game. Mr. Speaker, I'll proceed to another topic which is actually related. Mr. Speaker, I'd like to confirm, meron po bang Command and General Staff College sa ilalim ng AFP? Yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ilalim ng Command and General Staff College, meron po bang Center for Preventing and Countering Violent Extremism? Yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tama po ba na bahagi nito si Sherhana Paiso? Mr. Speaker, said Sherhana Paiso is now with the Strategic Management Office, Mr. Speaker. So still, Mr. Speaker, Sherhana Paiso is with AFP. Balik kasi sinabi mong office. Tinawi mo kasi. Mr. Speaker, in a document drafted by Sherhana Paiso, bahagi po ng tactics ng Center for Preventing and Countering Violent Extremism ay ang tinatawag nilang soft approach over hard approach. They have the desire to offer the possibility of responding to violent radicalization in ways other than the criminal justice system. Dahil sa dami po ng mga kinakaso nila sa mga alleged recruiter di umano, lahat naman po nadidismiss. Mr. Speaker? Ay, hindi. Hindi lahat sila nadidismiss. Hindi. Lahat sila napapatay. For sure yan. Kala si Chad Book, napatay sa enkwentro. Ilan na rin na mapatay sa enkwentro dahil sa kalokohan ng CPP, NPA. Sige, tuloy natin to. Part din ng kanilang gustong gawin ay, I quote, psychosocial counseling. Mr. Speaker, ang outputs ng research ng center as drafted by Sherhana Paiso ay magiging bahagi ng contribution ng AFP sa whole of nation approach to end the local communist armed conflict. Okay. Bahagi nun, Mr. Speaker, ay ang pag-produce or research ng concepts and proposals that would serve as valuable inputs of AFP
to the overall strategic direction based heavily on scientific, academic theories and discourse. Okay. Mr. Speaker, in the upcoming moments, papakita po natin na walang kahit anong scientific sa mga gagawin ng AFP to prevent the violent extremism as they claim. Ito, Mr. Speaker, bahagi ng kanilang gagawin to prevent violent extremism among the youth is to produce a syllabus for CHED and DepEd to counter what they call NPA subjects. NPA subjects, based on their document, include Philippine history, national situation, world situation. Mr. Speaker, would our sponsor agree that Philippine history, national situation, and world situation are NPA subjects? Mr. Speaker, these are being used by the NPA. Right. Mr. Speaker. Tama si Kong dyan. No? Hindi siya NPA subjects, but they are being used by the NPAs para pagmukaing lehitimo yung kanilang kilusan. Mr. Speaker, ibig sabihin ba ang pag-aaral ng kasaysayan, ng kalagayan ng bansa at ng mundo ay para mag-recruit ng mga rebelde? Paano ang mga kabataan na gusto nating turuan ng kasaysayan? Paano yung mga kabataang gusto lamang malaman ano ang nangyayari sa bayan natin? To address corruption, to address inflation, to address poverty. Para po ba yan sa recruitment ng mga rebelde? Wow. Big words, no? To address whatever, to address corruption, to address poverty, etc., etc. Pero nakita nyo ba na ang CPP, NPA, NDF na gumawa ng paraan to actually address all of these issues? Maliban sa NPA, sa armed struggle? Nakakita na ba kayo ng foundation na namimigay ng pera na galing sa grupo ng CPP, NPA, NDF? Wala. May nakita na ba kayo na isang grupo na namimigay at nagpapakain sa taong bayan sa pamamagitan ng CPP, NPA, NDF? Wala. Ang meron lang sila, mga kotsero, ay yung kanilang armed struggle. Other than that, wala na. Mr. Speaker, the youth of today are very vulnerable. Misinformation is one of the threats to our society. The goal of misinformation, Mr. Speaker, is not simply to misinform, but sometimes it is to manipulate our thinking, the actions, to serve somebody else's agenda. If these youths are vulnerable, I believe they will be vulnerable to misinformation, Mr. Speaker. Tama. Mr. Speaker. Alam niyo mga kutsero, tama yun. Tama yung sinabi ni Kong na yan. Marami ho talaga mga kabataan ngayon ang nauuto. Di ba kasi pagbata ka medyo idealistic eh. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat zero corruption, dapat zero whatever, etc. etc. Very idealistic. So ginagamit po ng mga kaliwang grupo itong idealism na to, itong kagustuhan ng mga kabataan na maging mabuti ang bansa at ang kanilang buhay. Ginagamit nila yan para i-manipulate sila, para umakyat sa bundok. Marami na akong kwentong ganyan. Actually, maski sa mga rebel surrenderies, ganyan din ang kwento nila. Modesty aside, summa cum laude po ako. Hindi ako bobo. Mr. Speaker. I disagree. It doesn't necessarily mean na summa cum laude guys, sabihin hindi ka na bobo. Alam nyo po mga kutsero, yung summa cum laude, the award is just a recognition of it's a recognition that you met the requirements of the course that you took. Sa Tagalog, kapag ikaw ay may diploma at ikaw ay mayroong award, ibig sabihin, sa lahat ng subject na inatenan mo, naibigay mo yung requirements noon. Nakagawa ka ng project, nakasagot ka sa mga exam, nakasagot ka sa mga whatever, umattend ka ng classes, etc. Nakagawa ka ng thesis, etc. etc. That's about it. That's not an actual gauge. Hindi ho yan sukatan ng katalinuhan. Hindi lamang ho academics ang sukatan ng katalinuhan. And obviously, dito,
Bobo si Raul Manuel. Insulto sa kabataan Insulto sa'yo. na ang turing ng AFP sa ganitong mga topics ay para sa recruitment papunta sa mga rebelde, Mr. Speaker. Pag ganun, Diba? Mr. Speaker, anong aasahan natin sa mga kabataan na hindi alam ano ang nangyayari sa bansa, ano ang nangyayari sa mundo, at ano ang ating kasaysayan? Mr. Speaker, to add, bahagi ng syllabus na gustong gawin ng center na ito at ibibigay sa CHED at DepEd ay benefits of martial law to the economy. Uy, triggered. Mr. Speaker, ano ang pagtingin doon ng ating sponsor? Ano ang naging benefits ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. sa ekonomiya ng ating bansa? Unahan ko si ate. Unang benefit, hindi ko mahalata komunismo sa Pilipinas. Hindi ko mahalata komunismo sa Pilipinas, Raul Manuel. Mga kasama mo hindi nag-prosper. Mr. Speaker, the hope of the department is to present a balanced view. It is also imperative, Mr. Speaker, that the youth of today will be informed of what happened in the past and the learnings of the past, Mr. Speaker. If this is about ROTC, Mr. Speaker, again, we have answered this during the budget briefing, that the curriculum or the instruction of the ROTC program is not under the DND, it is still under the lead agency, which is the Commission on Higher Education. The AFP or the DND will only join the ROTC program depending on the bill that will be passed by Congress, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bahagi ba ng balance na pag-aaral ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. na gugunitain natin bukas ay ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa paglobo ng utang na ating bansa, dahil sa cuts sa social services nung panahon ng diktadura? Bahagi po ba nun ang gutom na dinanas ng mga taga-Negros dahil sa famine? Bahagi po ba ng balance na pagtuturo ng martial law ay ang mahabang pila ng mga kababayan natin na hindi makabili ng bigas dahil sa palpak na tugon ng Marcos Sr. Administration, na parang nangyayari ngayon, sa krisis sa supply ng bigas? Mr. Speaker. Ay, Raul Manuel, bumababa na ang presyo ng bigas, just so you know. Actually, hindi ko na nga po sana gagawing topic yung ROTC. Pero nabanggit po ng ating sponsor. But Mr. Speaker, I'd like to mention Mr. Speaker, I that the am still study that he speaking. mentioned I still earlier have the is floor. not even a Mr. stand Speaker, I would of the like to DND, speak. Mr. Hindi pa po Speaker. ako tapos sa pagsagot. Point of order, Mr. Speaker. What is the point of order of the majority leader? Mr. Speaker, while we respect the sponsor as well as the interpellator in the ideas that they share, let's stick to the budget of the Armed Forces as well as the Department of National Defense for the 2024 fiscal year. May I request that we practice decorum in the deliberation of the budget. The Honorable Manuel has 11 minutes, and I hope that he will use it, and the sponsor will answer all his pertinent questions accordingly. The interpellator has the floor after he finishes his proposed question on ROTC. The sponsor may answer. There is a point of order. The presiding officer will request the Honorable Manuel to please stick to the budget. Mr. Speaker, I challenge the point of order. Mr. Speaker, ang pinag-uusapan po natin ay budget You para cannot sa challenge at sa the AFP. Mr. decision Speaker, of the chair. pupuntahan ba natin ang ganitong pagtuturo? Session is suspended. Sa sobrang kabasasan ni Raul Manuel. Ulitin nga natin. Tablado siya kay Chair eh. ROTC. Pero Manuel has Presiding officer will request the Honorable Manuel to please stick to the budget. Simple lang naman gusto eh, di ba? Stick to the budget. Oh, wag mo ikalat yung propaganda mo. Stick to the budget. Oh, ang tikas ng ulo mo eh. Mr. Speaker, I challenge the point of order. Mr. Speaker, ang pinag-uusapan po natin ay budget You para cannot sa PNP challenge at sa the AFP. Mr. decision of Speaker, the chair. pupuntahan ba natin ang ganitong pagtuturo? Session is suspended. Dapat ano na yan eh.
Dapat idisiplina niyo si Raul Manuel. Pati yung mga makabayan block. Disiplinahin na yarn. Anyway. Kasi ang issue ni Raul Manuel, meron daw kasing study ang AFP at TND na kokontrahin yung kung ano yung naratibo na ipinakakalat ng mga progressive, di pala sila progressive, no? Mga aktivista. Yung mahirap ang Pilipinas dahil sa mga Marcos, ganon. Yung mahirap ang Pilipinas dahil sa mga kapitalista, yan, ganyan. O ganon, kukontrahin yun talaga. So lalabanan po yung propaganda ng CPP, NPA, NDF. Yun po yung sinasabing study na gustong kontrahin ito ni Raul Manuel. Mga kotsero, sinasabi lang naman, eto sabihin ko sa inyo. Tama lang po na gawin na yun ngayon at this point in time. Bakit? Recently nga lang, at ito yung finact-check sa akin ng Bobong Ed Lingaw, sinabi na po ng DepEd na 16 na paaralan sa NCR ang nag-e-engage sa NPA recruitment. Kailangan na ho yan lagyan ng solusyon, kailangan na ho tuldukan yan. Paano ho tutuldukan yan? Sa pamamagitan din ng edukasyon. Kailangan turuan ho yung mga kabataan na kung paano ma-distinguish at malaman ang kasinungalingan ng mga aktivista sa mga issues na kinakaharap ng bansa. Kasi po, habit po kasi ito eh. Ito ho yung gawain talaga ng mga aktivista sa Pilipinas. Kukuha sila ng issue sa bansa, tapos ipapasok nila yung mga mga kalokohan nila doon. Tapos yun ang gagamitin nila pang recruit. Na-mention kanina ni Raul Manuel yung nangyari sa Negros. Kaya ho lumakas ang NPA sa Negros dahil ginamit nila yung famine na yun. Yung famine na nangyari sa Negros, dahil po sa kasalanan ng Amerikano, binabaan po kasi nila yung tawag dito, yung numero ng pag-i-import ng bigas, ng sugar galing sa atin. Kaya ho nagkandahirap-hirap doon. Pero ang pinapalabas ho kasi nila ng mga dalawamping CPP, ito raw ay dahil sa mismanagement ng Marcos administration. Yun din po yung naging mitya nun para lumakas ang NPA sa Negros dahil nga doon sa famine. So ngayon, ganyan ho ang gawain ng CPP, NPA. Gagamit sila ng current issue, tapos pupuluputan nila yon ng kanilang propaganda para makarecruit sila. At kailangan po ang mga kabataan natin matutuho sila na makarecognize nung ganung diskarte na yon. Kasi kung hindi, dadami pa ho ito. Dadami pa ho ito, mga kotsero. Hindi lang ho yan. Pati po sa university, sinabi na po yan ni General Parlade. 18 universities ang merong recruitment ng CPP, NPA. Kasama ho dyan, syempre, ang UP. UP, PUP, FEU, Ateneo de Manila University, UST, PLM, DLSU, UM, among others. Bakit? Alam nyo mga kotsero, kung saan merong LFS, kung saan merong CEGP, kung saan merong Gabriela Youth, kung saan merong Kabataang Makabayan, kung sa anong paaralan meron ng mga grupo na yan, nandun po ang NPA. Ito pala. Nandun po ang NPA. Basta nandoon yung CEGP, LFS, Gabriela Youth, Kabataan, at iba't iba pang mga grupo na nagpapanggap na legal fronts ng CPP, NPA. Nandoon ho ang recruitment. Kaya tama lang ho, nalabanan na yan through education. Syempre, ayaw ng mga tipo ni Raul Manuel yan. Yung kapag nagkaroon ng pagkakataon, nalabanan ang naratibo ng CPP, NPA, NDF sa loob ng mga paaralan, wala, mauubo silang lalo. Good luck. Tapos binanggit kanina ni Raul Manuel yung ekonomiya daw, yung benefits of martial law. Na-mention ko kanina, one of the benefits of the martial law is napigilan ang pagkalat ng komunismo sa Pilipinas. Pangalawa ho, mga kotsero, contrary to popular opinion na sinasabi nila Raul Manuel, naging maasenso po ang Pilipinas nung panahon ng martial law. Ito po yan, galing po yan sa article ng EIR, the Economic Hitman. Okay, Marcos's true legacy. Marcos was elected president in 1965, just as the United States launched the disastrous and futile war in Indochina
Ito yung Vietnam War. The fact that the United States used its bases in the Philippines, Subic Bay and Clark Airfield as launching pads for the Indochina War fed a domestic insurgency by the Maoist New People's Army. Ayan, nag-umpisa. Marcos was then treated as a close friend and ally of the United States, even when he declared martial law in 1972. With the Indochina War still raging, the administration of President Richard Nixon raised no objections. Wala rong objections ang Amerika during that time. But Marcos was not only concerned about counterinsurgency in declaring martial law. When he was elected president in 1965, the Philippines was still essentially a colonial economy. Although the United States had granted full independence on July 4, 1946, and has been promised by the President Franklin Roosevelt in 1934, productivity was low in both agriculture and industry. So hindi pa po maasenso ang Pilipinas noong 1965. Dahil nga po tayo ay nasa kolonyalismo pa. Well, not necessarily colonialism, pero nakaasa pa tayo sa Amerika. The Philippines relied on special access to U.S. food exports, and industry was confined to process industries rather than the development of basic industries. Tapos, Marcos set out immediately to establish the Philippine food self-sufficiency in rice and corn. Nung panahon ho yan, siya ay naging Pangulo. At nagpatuloy ho yan hanggang siya ay naging, hanggang martial law actually. Marcos was the first president of the Philippines who did not rise from the elite class but was a commoner trained as a lawyer. Yan. Bakit pa naging benepisyo ng martial law? Land reform, mga kutsero. Land reform. Land reform, primarily a political problem, remained elusive. However, when Marcos imposed martial law in 1972, among his first acts was a proclamation that the entire nation was to be considered a land reform area, and a declaration that all tenants working land devoted primarily to rice and corn were to be owners of that land up to a specified limit. O mga kutsero, martial law nangyari yan. Diba, nung panahon ng mga bago mag-martial law, malakas na malakas ang mga asyendero. Lopez, diba? Aquino, Owangco. Tapos nagka-land reform. Nung panahon ng martial law, iniutos ni President Ferdinand Edralin Marcos na magkaroon ng land reform program. Yung land reform program po, yung mga lupa, may kanya-kanya ng porsyento. 60% doon sa magsasaka, na nagsasaka, tapos paghahatian yung 40%. ng what do you call this? Asyenderos, and then yung merong 20% for importation yata, if I'm not mistaken. Ganun po yung programa. Noong 1972 yan, martial law. Benepisyo ho yan ng martial law. Land reform program. In fact, hanggang ngayon, sinusunod pa rin yung land. Mamaya, pag-usapan pa natin land reform. Ano pang benepisyo ng martial law? Bataan Nuclear Power Plant na hindi na pinatakbo. Sayang. O yan sana, napakagandang benepisyo ng martial law. In 1979, Marcos announced a plan for 11 major industrial projects with the intention of shifting the focus of the nation's industrial economy for consumer goods to basic heavy industry. The Marcos administration during 1972-1981 martial law period tripled the country's road network, doubled the electrification of the country's homes, increased irrigated cropland 8-fold, and achieved rice and corn self-sufficiency. Anong pinagsasabi ni Raul Manuel na masyadong mahirap ang Pilipinas ng martial law? Ano to? Imagination? Ano yan? Imagination lang ng sumulat? At actually, mga kutsero, kung babalikan natin yung land reform, di ba hanggang ngayon, ito pa rin yung, simula 1986, nung naging presidente si Cory Aquino, up until President Rodrigo Roa Duterte, halos walang galaw sa land reform, di ba? Ano nangyari? Pagkaupo ni President Ferdinand Bongbong Marcos, July 25, 2022, Marcos wants loan condonation for agrarian reform beneficiaries. Ano nangyari? 1 year later, Marcos signs bill condoning agrarian reform debts, 27,000 beneficiaries to get land titles. Ngayon lang ho nangyari yan, simula 1986.
So yung pinlano ni Apo Lakay nung nung panahon ng martial law, 1972. Ngayon lang ho nagkatotoo, 2023. O Raul Manuel, paano mo ngayon sasagutin yan? Kaya ka nababansag ang bobo. Kaya ka natatawag na bobo eh. Alam nyo mga kotsero, simple lang naman kasi yan. Ang taong matalino, usually, siya rin yung taong open-minded. Siya rin yung malawak ang pag-iisip. Siya rin yung malawak yung pangunawa, yung nakakatanggap ng pananaw ng ibang tao. Yan yung kadalasan ng mga taong matatalino. Hindi lang ho yan yung mga pumapasa sa mga subject, nakakakuha ng mataas na grade sa school. Oo, given na yun. Yun ay isang ibang klase pa ng katalinuhan. IQ yun. Marami pong klase ng katalinuhan. May EQ, emotional quotients. Sa EQ, wala ka na. Raul Manuel. Kaya yun mga kotsero. So kaya ako po mga kotsero, pabor ako doon sa gustong gawin ng DND. Labanan na natin yung propaganda. Sagarin na natin, pati sa education. Para tuluyan na tayo makamove on at maging balanse na ang ating kasaysayan. Importante ho kasi yan eh. Kailangan magkaroon tayo ng balancing pananaw sa ating kasaysayan. Para magkaroon din po tayo ng kaisahan kung saan po tayo pupunta bilang bansa. Ganun po yun. So mga kotsero, ganito lang po ang video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in the next Coach Jarrett Live. Right? So bye everyone. Mga kotsero. See you next time. Bye.